Pag-usapan na natin ngayon ang ilang mga trending topics po. Medyo nahuhulog madalas itong aking kapa. Kasi walang kamay, boy. Mga trending issues noong 2024. Umpisa natin, Kuya Kim, doon sa kontrobersiya na kinasangkutan ni Carlos Yulo, ang ating Olympic medalist, at ang kanyang ina na si Mrs. Angelica Yulo. Bago pa ito nangyari, nagkaroon na ng debate sa social media kung hanggang kailan ba dapat o hanggang saan ba dapat makialam ang mga magulang sa buhay ng kanilang mga anak. Buhay meaning pag-ibig, pera, hanap buhay, at marami pang iba. Ang sa akin, dapat giyahan natin ang gusto. At dapat ang paggiya natin medyo, kahit medyo harsh, bago mag-18. Pag nag-18 ng anak mo, then we can only guide them and tell them what to do, but not force them to do what they should do. That's your opinion, but that's very American. Oh, very American eh. Oo. Ang sa akin naman, kung maganda ang relasyon ng nanay at ng anak, magmula ng bata pa, things will come naturally. The kids will support the mom, and the mom will support the kids very naturally without Agree having to ako doon. force anyone to support, lalo na financially. Kung maganda ang relasyon ng bata pa, maayos sana eh. But yun, alam mo nangyari kasi ngayon, boy? Because of the information superhighway, kung ano man ang problema ng mag-ina, na-magnify. Naging nakialam ang publiko. At pag nagsalita ng publiko, magkakaroon ng opinyon ng nanay at ang anak, hanggang nagkakaroon ng pader at hindi na maayos. Kung walang internet at nangyari ito kay Carlos, dalawang kausap lang yan ng isang ninong, ayos na yan eh. Maayos yan, mag-uusap yung dalawa at mag-ayos. Pero dahil because of the information superhighway, because of social media, malalim na ngayon. Naging parte ang lahat. Naging parte ang lahat, so therefore, na-fortify kung ano man ang posisyon ng dalawa. Pwede naman sanang maayos yan. But I'm still hopeful na maayos sila. Ako din. At nakakalungkot. Ako naman ang take ko doon, number one, yung point is very important, na ito'y lumaki dahil nag-usap silang dalawa gamit-gamit ang social media. Ayun. So, ang daming nuances na palagay ko hindi natin alam, pero nakisawsaw tayo doon sa iba't ibang opinion dahil ang basehan natin ay kung ano lamang ang ating nababasa, nakikita sa ating social naririnig. Di ba? So, based on that, kanya-kanyang posisyon. Halimbawa ako noon, nung ako'y tinanong, syempre sabi ko, I'm the wrong person to ask because I will do anything for my mother. Mali, tama, ang nanay ko, and I am personal. I'm not talking about Carlos and Mrs. Yulo. Kahit anong mangyari, kahit anong diferensya, hindi ako sasagot sa nanay ko, titiisin ko ang lahat. But that again is me. Ako din, boy. Ikaw din. Ako din. Oo. Ako din. So, I'm not gonna go to the issue. I'm not gonna go into the details like sino ang tama, ano ang mali. Para sa akin, pagka-problema ng magulang, lalo na nanay ha, nanay at saka anak, the question is, hindi sino ba ang tama sa ating dalawa? Lalo na pag hindi na nagkakaintindihan at pareho na may points, di ba? Ang tanong, gaano ba kalaki ang pagmamahala natin? You know, because love, I think, between parents and children should always be bigger than any problem. Agree? I agree. Assuming, ang nanay ko ay talagang inapi ako ng todo-todo, I will not speak against her still. Ako din. Especially in public. Maring mag-away kami in private, maring mag-usap kami, but never ko sisiraan ang nanay ko in public. But that's me. But again, that's us. That's us. Yung And doon kay Carlos at sa kanyang ina, alam ko at sigurado ako na napakaraming detalye ang hindi natin alam. Hindi natin alam. Okay, mula doon, puntahan natin yung kwento naman ni Ai at saka ni Gerald. Sibay, naghiwalay. Layered yung kwentong ito. Pwede ba, anong yung pananaw sa nakikipaghiwalay, lalo na pag mag-asawa, no? Sa pamamagitan ng text message. Nako. That's number one. Number two, because I remember the text message, hindi na kita mahal, gaano ba kaimportante ang anak to keep a marriage? That became an issue there. And number three, does age really matter? Simulan natin sa number 3. Okay. Age matters. Age matters. Age will always matter. Kung mas matanda ang lalaki at mas bata ang babae, mas ideal, normally, mas stable na yung lalaki. Pag matanda ang babae at bata naman ang lalaki, may mga pangangailangan naman yung lalaki na hindi mabibigay ng babae, lalo na physically. So age matters. But what is more important than the age is commitment. Tama. Kung merong discrepancy sa age, mas matinding commitment ang kailangan ng pareho to make it work. It will always work, but with different degrees of difficulty because of age. Gaano kahalaga
ang pagkakaroon ng anak sa isang marriage? Napakahalaga para sa akin dahil love comes and goes eh. The feeling of love comes and goes. And the time will come when one will stray and the relationship will not be as ideal. Pero pagka may anak, you are forced to make it work. Because marriage is a commitment, marriage is a choice eh. Pag may anak ka, it's easier to stay. Dahil meron kang pinanghahawa, meron kang pinaglalaban, yung anak mo. Pag walang anak, pag umabot dun sa punto na medyo malabo, bibigay. A lot of marriages stay intact because of the kids. And then eventually, they fall in love again. Sometimes they're in the marriage just for the kids, but they don't love each other. Eventually, they'll split up. But a lot do stay together because they decided to stay together for the kids, and then eventually, they fall in love again. That's an interesting insight. Kasi kanina nung sinabi mong love comes and goes, sabi ko, bumabalik ba? And then you said, bumabalik. Minsan dahil sa mga anak. Because some people would say, don't stay in a relationship just because of the children. I don't believe that. You don't. Yeah. I believe that you should stay in the relationship for the children. And that if you have to choose to love your wife or your husband, even if it's difficult, then choose to do so. Love is a choice. You can choose to love someone. No. Now, it's easier to choose to love someone who's beautiful inside and out, but it's really hard to love someone who na medyo pangit ang ugali. But if you choose to love that person, then it'll work. Sa panahong ito, tama ba na makipaghiwalay ang isang tao sa pamamagitan ng chat or ng text message? Mali yan. Mali yan. Dapat naman face-to-face naman. Napakasakit. Alam mo kasi pagka-chat o kaya text, mas masakit eh. Wala kang makitang emotion. So minsan yung sinabing doon sa text, that's magnified 10, 20, 30 times more. Dahil hindi mo nakikita ang mukha sa pagkasabi. Mas maganda kung saktan mo ko nang magkaharapan tayo at magkaalaman tayo. Pag tinext mo sa akin, mas masakit yun at ang feeling mo talagang parang nababastos ka.